Nako, heto na mga kababayan, naghugas kamay na. Breaking news, OMG, wala nang kawala. Kapapasok lang, bulilyaso na. Aba, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, eto pong si NBI Director Matibag mga kababayan, ay biruin nyo ay psychiatrist na rin po mga kababayan, no? Oh, eto po kasi ang balita. Sabi po dito mga kababayan, mental behavior ni VP Sara Duterte sinisilip at inaaral na rin ng NBI ayon kay NBI Director Matibag. Aba, sa dami-dami naman po ng opisyal ng gobyerno, yung matino pa talaga yung pag-aaralan yung mental behavior. Bakit mga kabayan, hindi si BBM, no? Ang pag-aralan ang utak kung kaya niya pa bang magtrabaho ng maayos, or di kaya itong si Trillanes mga kabayan, no? Ang tagal na niya ni Trillanes, ang maraming ang nagsasabi, ang tawag na kay Trillanes ay buwang mga kababayan. Trililing nga ang tawag, di ba? Oh. Pero bakit itong si NBI Director Matibag, no? Pinagdidiskitahan itong si Vice President Sara Duterte. Ba, sabi po kanina sa isang post ni Attorney Rowena Guanzon, hindi ko lang po na-prepare pero nabasa ko po yun mga kababayan. Sabi niya po ay kaya naman pala. Kaya naman pala pinalitan si yung unang direktor, di ba? Si former NBI Director Santiago, di ba? Kaya naman pala kasi si Santiago may prinsipyo. Judge po kasi yun si Santiago mga kababayan. Eto, ewan ko dito, nagpapagamit po sa administrasyong ito, no? Si Santiago maprinsipyo po yun nakita po natin kung papaano niya po. Alam niyo po hindi si Villan, si ano yun pero kaano rin yun ni Santiago yung nakahuli sa anak ni Boying, di ba? Kasama rin po yun ni Santiago. So meaning, parehas po sila. May prinsipyo. Etong director na ito mga kababayan, itong pinakabagong director ng NBI, meron mo sa dami-dami po ng pwedeng imbestigahan. Yung mental behavior pa talaga ni BP Sara. Anong akala mo kay BP Sara? Tulad ng amo nyo? Nako po. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karabin natin. Sabi po ni Robert, how about drug addict who refuse for drug testing, hair follicle test? Correct yung amo nyo nga ayaw magpa-hair follicle drug test mga kababayan. Tapos si BP Sara, yung para kang psychiatrist itong si Matibag mga kababayan. Anyway, ito pa sabi po dito ni Jeffrey Solo, character assassination building at its best. Oo nga lahat po sila. Lahat ng resources or lahat ng sources ay ginagamit na po nila mga kababayan para lang talaga. Sabi nga kanina, di ba, sa last vlog natin, sabi po ni Congressman Bong Suntay, sabi niya po talagang natataranta na at natatakot na itong mga hinayupak na ito kasi pag nakaupo si Vice President Sara Duterte bilang presidente mga kababayan ay iimbestigahan po sila. Kaya naman pala, ginagawa na po nila ang lahat ng kanilang pwedeng magagawa para lang ma-impeach si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Okay, sabi naman po dito ni Kathleen, flood control king ang queen, galingan nyo, 2028 is waving. Sabi po diyan sabi naman po dito ni Michelle Lim Galvez, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will not go free. Ayan, ibig sabihin nito mga kababayan, talagang mananagot kayo kung talagang may kasalanan. Sabi naman po ni Mercy, ano ka? Psychologist? Hindi, psychiatrist yata mga kababayan, di ba? Pag-isip po kasi ang pinag-uusapan,
psychiatrist po yata ang tawag dyan, yung mga doktor, di ba? Sabi naman po dito ni Claude Mabini, ha? Sabi niya po dito, I would not be surprised in a week or next month. There will be another witness. Hired assassin kuno ni BP, Madriaga 2.0 the script. Yun po nalalabas ni Madriaga ngayon. Naalam na daw nila kung sino po yung inutusan ni BP Sara na gurgurin ang Marcos, mga kababayan. Yun pong pinilalabas nila. Sana lang, sa bagay, hawak nila ngayon ang hawak po nila ngayon ang gobyerno. Maybe, no? Magkaroon po tayo ng Madriaga 2.0 or Trililing 2.0, mga kababayan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, bago po natin i-play yung video, mga karibin natin, eto, naghahanda na po Senado. Ito po ang balita, mga kababayan. Sabi naman po dito, mga karibin natin, sa ang balita ngayon, Tito Soto ipo-forthwith ang impeachment ni BP Sara. Sabi po ni Soto, kung sakasakaling matanggap namin ang articles of impeachment, forthwith naming aaksyonan ito para sa akin. Ang forthwith ay kinabukasan. So yan, mga kababayan, naghahanda na po sila. Kasi nga po na-approve na. Okay? Sa House Committee on Justice, kanina po, mga kababayan, ay nagbutuhan na po sila. Opo, at pumabor nga sa kanila, may probable cause, no? Na dapat i-continue na yung impeachment ni BP Sara. Pero pagbubutuhan pa rin po yan ng House of Representatives, yung kalahatan na, mga kababayan. Kaya nga naghahanda na si Sandro Marcos diba? Yung balita kanina 300,000 ang dagdag na budget bawat isang congressman, mga kababayan, para lang pumirma dyan sa impeachment ni BP Sara. Samantala, dito naman po, mga kababayan, sa Senado ay naghahanda na rin po ang kampo ni Soto, no? Kapag natanggap daw nila ang impeachment of articles, ay agad-agad po silang magkukonvene bilang impeachment trial court, mga kababayan, ni BP Sara. So ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Marivet, kasi excited na siya maging BP, aray ko po. Nadali agad. Sabi naman po dito, TV host, feeling above the law. Bending the law kung gano'n, di ba? Forthwith daw, sabi ng pinakamatalinong tao sa buong mundo, kapalit na ni Abraham, magkatugma kaya ang Korte Suprema sa kasi one ball ng meaning ng forthwith. Ayan, hindi natin masabi. Sabi po dito, ang forthwith ay kinabukasan, sabi ni Soto. Kung ganun Ispi Soto, maaring ang taong bayan ay wala ng forthwith sa ilalim ng inyong pamamahala. Wala na daw tayong kinabukasan. Sa bagay, anong naiisip nyo, mga kabayan? Ang ekonomiya natin, bagsak na 61.16 na po kanina, no? Bandang alas 12, mga kabayan, yung palitan ng piso at dolyar. Nako, ay ibig sabihin lang po niyan, mga kabayan, ay bagsak na po ang ating ekonomiya. Samantala, bagsak na ang ating ekonomiya. Anong pinagagawa nila? Impeach Vice President Sara Duterte. Aray ko po. Anyway, ito na, mga karibin natin. Ano man po ang inyong opinion dyan, just comment below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Balik ko ang tanong. Saan po siya dapat mag-apologize? Yun ang asawa. Ang asawa ni Marcos. Pinagtanggol na naman siya. Bakit daw ba kailangan mag-apologize? Balik ko ang tanong. Saan po siya dapat mag-apologize? Yun ang asawa. Ang asawa ni Marcos. Pinagtanggol na naman siya. Bakit daw ba kailangan mag-apologize? Ay nako.
Hindi, tayo na lang po ang mag-apologize sa kanila. Di ba? O kasi ayaw naman nilang umamin at nagbuhugas kami na naman mga kababayan. Taong bayan na lang po ang hihingi ng paumanhin sa pagpapakalat ninyo ng maling impormasyon. Okay ba yon? O para matigil lang kayo at maging masaya kayo dyan. Ayaw pang umamin, ayaw pang mag-apologize sa taong bayan. Sila naman ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang gagaling yung magsalita na bawal na ang fake news. Nako po, kakasuhan na ang mga magpapakalat ng fake news. At the end of the day, sila pala itong nagpapakalat ng maling impormasyon mga kababayan. Nako po. Aling Claire, makinig ka. Si Marcos ang una nagsabing nahuli na. Hindi pala. Kasi pag nahuli, pag sinabi mong nahuli, hindi ibig sabihin walang kasalanan ginawa yung tao. Kahit anong palusot nyo sa salitang arrested, yan ang talagang meaning ng nahuli, na aresto. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ang Tagalog ng arrest is aresto. Hindi yun. Hindi yun ang tunay na makabuluhang Tagalog nun. Ang tunay ay nahuli. When you say nahuli, kasi may ginawang hindi tama, may ginawang krimen, kaya nahuli. Hindi mo pwedeng sabihin napatigil, na stop, na hold, hindi pwede. Kasi when you say na hold, meron lang tinitingnan doon sa dokumento. Kasi always remember, when you interpret a word, you have to understand the context where it was used. Diba? Kaya yan minsan marami ang nagiging pumapasok sa false teaching. Literal yung pag-interpret sa isang scripture, hindi tiningnan yung konteksto ng buong scripture na yon. Ayoko nang pumasok dyan, kundi papasok tayo sa awayan, debate ng mga relihiyon. Kaya maraming klase ng Kristyanismo Kasi marami dyan ang minimisinterpret, hindi binabasa kung kailan sinulat yun, kailan sinabi yun, anong panahon nun, sino nagsabi, kanino sinasabi. You have to get the entire context for you to understand that particular verse. The same thing with this. May ginamit kayong word, nahuli. We have to understand ano yung buong context ng nahuli. Nahuli ba siya sa Pilipinas? Hindi. Saan siya nahuli? Sa ibang bansa. Anong ibig sabihin na nahuli sa ibang bansa? Pag sinasabi mong na-stop siya, na-pause siya, hindi nahuli ang ginagamit na term doon. Kasi pag pumasok ka ng isang bansa, palpak yung dokumento mo, ang tawag sa'yo is either A to A ka, airport to airport ka sa immigration. O ikaw ay napatigil sa immigration. Hindi mo gagamitin ang salitang nahuli. Kung ako papasok ng Japan, at sinabi ng isa kong kaibigan doon sa aking tatay, sasabihin niya, uy, si Banat Bay nahuli sa Japan. Anong iisipin mo? Sige nga, tanongin ko kayo. Pag may nagbalitang newspaper o media, Banat Bay nahuli sa Japan. Umihihi sa kanto. Di ba pag sinabi mo nahuli sa Japan, hindi naman pwedeng ano kaya siya? Nahold kaya siya kasi wala siyang visa sa Japan? Nahold kaya siya kasi yung kanyang passport ay mag-expire na? Hindi. Ang unang papasok talaga sa utak mo, nahuli siya kasi may ginawa siyang masama. May ginawa siyang mali. So nahuli siya. In other words, naaresto. O kanino yung salitang nahuli nang galing? Sa Pangulo. Anong sabi niya? Papabalikin namin agad-agad. Napabalik nyo? Hindi. Kasi sabi mo, anong dapat niya ikasori? Ay, tanga. Yan ang balikan na ipagpipilita mo pa rin tama ka. Alam mo, yun yung mga ganyan tao ang hinihiwalayan. Pag mga ganyan asawa nyo, hiwalayan nyo na. Asawa ba? Kasi sabi ni Sergio, parang asawa daw to ni Marcos Daig pa ang pagtangtanggol Totoo. Kaya tingnan nyo yung ali na yan Maling-mali siya dito hindi dapat mag-sorry. Ano daw ba dapat ikasorry? Ang pagsosorry nyo kasi palpak ang lengguwaheng ginamit ninyo at nagmagaling kayo, nagmarunong kayo. Nahuli, simple, may ginawa siyang masama doon, nadakip na siya, nahuli na siya. Ina naman, sorry. Nakakabuisit, ginagago sobrang Pilipino Alam mo Aling Claire, yan ang problema Masyado ninyong ginagago ang Pilipino na akala nyo naman nakakagago kayo. Hindi nyo alam kayo lang ang gago. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Ayon kay Bida, malinaw anyang hindi nagkamali si Pangulong Marcos sa anunsyong nahuli si Po. Hindi yung premature. Because when our president made that announcement, facts available na narito sa Czech Republic. Hindi umano nagkulang ang ating law enforcers, pero iba raw sana ang naging resulta kung may hawak na tayong red notice.
kung may red notice, that serves as a arrest warrant. So the obligation now of the 196 member countries of Interpol is to detain the person. Nobyembre pa nagsimula ang aplikasyon para sa isang red notice kay Poe. Pero may mga dokumentong dalang team dito sa Prague na kalalakit pa lang sa aplikasyon. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin naisumite ang lahat-lahat para makuha yung red notice na kinakailangan natin. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ho, kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila ini-issue ang red notice. Yes. So, eto mga kabayan, ayaw rin umamin, mayroon silang pagkamali, no? Sa tagal-tagal na po ni Saldi ko na nagtatago mga kababayan, hanggang ngayon kulang pa rin yung dokumento para mahuli si Saldi ko. Ano ba, seryoso ba talaga kayo? Nahulihin talaga si Saldi ko? Or eto, palabas lang ninyo para humupa yung galit ng taong bayan? Diba? Kasi ang tagal na po kung talagang seryoso po. Si former President Duterte nga, nadala nyo sa dahig mga kababayan Di ba? Former President pa yan, hindi nagnakaw mga karibyo natin. Pero itong si Saldi ko, di ba? Ay, nako. Drama pa more. Yung sinasabing kulang na yun, pinag-aralan natin nga kung ano yung sa mga successful na folder tayo, inulit natin. Wala naman nagsabing kulang. Kung kukumpletohin, tama ka doon. Pero pag tinignan natin, di ba? Ang hirap itong paliwalaan nito Sabi niya, ang hirap, wala rin naman pagkukulang. No? Ito, ulitin nga natin ng kaunti mga kababayan. Ba yun? Serves as a arrest warrant. So the obligation now of the 196 member countries of Interpol is to detain the person. Nobyembre pa nagsimula ang aplikasyon para sa isang red notice kay Poe. Pero may mga dokumentong dalang team dito sa Prague na kalalakit pa lang sa aplikasyon. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin naisumite ang lahat-lahat para makuha yung red notice na kinakailangan natin. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ho, kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila ini-issue ang red notice. Yes. Yung sinasabing kulang na yun, pinag-aralan natin nga kung ano yung sa mga successful na folder tayo, inulit natin. Wala naman nagsabing kulang. Kung kukumpletohin, tama ka doon. Pero pag Ayun walang nagsabing kulang, pero kung kukumplituhin, tama. Di kulang nga mga kababayan, di ba? I-analyze nyo po yung sabi niya. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.